dapat manatili pa rin yung ngiti para hindi halata na inaantok. Una po sa lahat, ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon at pribilehiyo na Kanya pong pinagkaloob sa akin upang makapagbahagi po ng Kanya pong salita dito po sa FBCF. Kanina tinatanong ko si Brother Ira po, kung ano ba yung ibig sabihin ng FBCF. Kasi akala ko po ay First Baptist Church of Paliparan. Sabi ko, hindi naman F ang paliparan. So, sinabi niya sa akin, yung pala, First Baptist Christian Fellowship. At ako po nagpapasalamat din sa Panginoon sa inyo pong pagtanggap sa amin. Dahil kung hindi po kami tinanggap, doon lang po kami sa labas, no? At praise God, dahil pinapasok niyo po kami at nakatikim din po ng merienda. At alam niyo po, nang magka-chat kami ni Brother Ira, at nagbigay siya ng topic sa akin, sinabi niya yung topic, Pastor, ay God is wise. Sabi ko, God is wise. Tapos nagbigay siya ng mga text. Tapos nang binasa ko tinignan ko yung text, sabi ko parang familiar to. Sa Isaiah 55:8-9, sabi po sa verse, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya po sabi ko sa sarili ko, pwede pa kaya kang umurong? Kasi po ang pag-uusapan natin ay yung karunungan ng Diyos. Pero kung titingnan natin sa ating mga sarili, mahirap po itong arukin. Tama po ba? Mahirap itong abutin. Kaya munti ko na pong itat si Brother Ira na pwede po bang sa susunod na lang ako? Magmadali na yung topic. But praise God dahil sa kanya pong guidance, sa kanya pong grace, at sa kanya pong biyaya, ay alam ko naman po na hindi na ako pwedeng umatras, nakauuna ako. So even mahirap po ito, but praise be to God dahil tinulungan niya po ako sa pag-prepare ng message nito. Even may mga struggle po along the way, dahil yun nga po, syempre bilang ama, hindi po ako full-time pastor. Sabi nga ni Brother Ira, ako po ay pulpit supply lang. So, I need to do my responsibility as a father. Kailangan kong buhayin ng aking mag-ina, kaya kailangan ko pong kumita. At may sideline po ako, pero hindi ko na po sasabihin kung ano, baka hindi na ako i-invite. Pero legal po siya, wag po kayong mag-alala. Hindi rin po ako politika. Kundi ako po ay as a minister, siyempre alam ko po ang katotohanan na kailangan kong buhayin ang aking pamilya. So, kailangan ko po gumawa ng paraan para po kami ay may makain. At napansin niyo naman, di ba, ang lilusog po namin. Kaya salamat po sa biyaya ng Panginoon. So, ngayon po sa ating pag-aaral about sa topic na God is wise, ay ating pong pag-aralan ang patungkol sa wisdom ng Panginoon. Although hindi po ito maarok ng isang pangkaraniwang tao, but dahil po tayo po ay mga mananampalataya, I believe so. At naniniwala ako, na naniniwala kayo, na ang wisdom ng Panginoon ang pinakamataas na wisdom sa lahat. Tama po ba? So tapos na, hindi ko na po i-speak, no? Kasi naniniwala naman pala kayo. Pero titingnan po natin. At meron po tayong tatlong katotohanan na ating pong pag-aaralan. Pero bago po yun, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos, minsan pa kami po lumalapit sa inyo at tunay nga na napakabuti mo dahil binigyan mo kami Panginoon ng pagkakataon upang mapagbulay-bulayan ang iyong salita. At ang bagay na ito, Ama, ay patungkol sa iyong karunungan. Na kung saan ang mga bagay na ito ay in-impart mo din sa amin. Kaya tulungan mo kami Panginoon na ang bagay na ito ay aming maunawaan at maging dagdag sa aming kaalaman upang ang aming pagsamba sa inyo ay masigitan namin yung dati naming pagsamba sa inyo. Kaya tulungan mo kami, Ama, at paspasin niyo kami ng inyong banal na Espiritu at iwak si Lord yung mga gawa ng kaaway upang yung mga bagay na nais mong ipabatid sa amin ay hindi namin ma-miss out, kundi ito, Panginoon, ay may tago namin sa aming mga puso at may pamuhay sa aming pang-araw-araw na pamuhay. Ganun din, Lord, itago mo sa likod ng iyong krus ang iyong pong tagapagsalita upang pangalan mo lamang ang maitaas at mabigyan ng kapurihan. Ang lahat ng ito, Lord, ay aking pong nilalapit sa inyo at tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen.
So bago po ang lahat, ako nga po pala si Pastor Emerson from Biklatan, General Trias, Cavite. So wala po masyadong kilala dito, si Brother Ira lang at ngayon lang din kami nakita face to face. Pero may isa po natatangi dito, si Nanay Nina. At alam niyo po ang buhay ko. Dahil nung kabataan ko po, ako po ay napakabait na bata. At yung iba ay natatawa dahil parang alam na nila yung pinapoint out ko. No? Ako po ay nakakilala sa Panginoon 1997. So, pero hindi po ganun ka-smooth ang buhay ko sa pagiging Kristiyano. Ako po ay nagkandaligaw-ligaw din. But praise God, alam ko na ako'y anak niya dahil ako'y nakabalik. At ginamit din niya sa kanya pong ubasan. At ngayon po tayo po ay bumalik sa ating pong pag-aaral sa umagang ito. At ang ating pong tayo po ay magpo-focus lamang sa 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 31. No? Kasi po si Brother Ira ay may tatlong text na binigay. Yung una nga yung Isaiah, kaya muntik na akong umurong. Tapos yung pangalawa is sa Romans, na kung saan yung kalaliman ng karunungan ng Diyos. Sabi ko, paano ba ito? Napakahirap naman yung topic. But praise God, dahil meron siyang salita ng Diyos, no? Na kung saan nagpapaliwanag kung ano ba yung tinutukoy patungkol sa karunungan ng Diyos. At ngayon po, meron na po tayong tatlong pag-aaralan na kung saan, nais ko pong ipabatid sa inyo, meron kasi tayong tinatawag na earthly wisdom or human wisdom and godly wisdom. And in the book of Corinthians, at nililipad yung aking Bible, in the book of Corinthians, ang mga Korinto po, mga taga-Korinto, mga mananampalataya doon, nakakalingkot man pong isipin dahil sila po ay patuloy na tinatangkilik ang earthly wisdom, ang human wisdom. Kung babalakan niyo po from the previous verses, mga kapatid, itong mga mananampalataya sa Corinthians o sa Korinto, sila po ay magdi-divide. Sila po ay magwawatak-watak. Kaya nga sabi dyan ni Apostle Paul, yung iba sinasabi sa inyo ay ni Apollos, at ako po ay kay Paul, dahil tinitingnan nila yung mga leaders nila. Tinitingnan nila yung kagalingan ng mga leaders nila. Pero kung titingnan naman natin, at alam ko naman na alam nyo, na yung mga leaders nila, hindi sila kayang iligtas. Tama po ba? Yung mga leaders nila, wala silang kakayanan na dalhin sila sa kalangitan. Ang mga leaders nila, wala silang kakayanan na na isama sila doon sa kalangitan. Kaya kung titingnan natin dito, pasensya na po kung parang sigaw ko ng sigaw, no? Ganito po talaga ako magsalita eh. So, try ko pong maging mahinahan. So, kung titingnan po natin, dito po sa 1 Corinthians, ganun po ang nangyayari sa mga believers in Corinthians. Na kung saan, kung sila po ay tunay na mananampalataya, sino ang kanilang tinitingnan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sabi po sa ating passage, kung inyo pong titingnan, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So the word of the cross. Pero wala pong salita yung cross kung walang namatay at nabayubay doon po sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? So the wisdom of God, kung inyo pong titingnan in verse 25, napakalinaw ng sinabi dito. For the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. At diyan po tayo in verse 30, and because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification, and redemption. So kung titingnan natin sa ating pong passage that Jesus Christ is the wisdom of God. At alam niyo po, yung wisdom na ito,
may titingnan po tayo ang tatlong bagay na kung saan bilang mananampalataya, yung wisdom of God, dahil siya is the highest wisdom, kaya nga ang ating pong title is the supremacy of God's wisdom. Because God's wisdom is the highest, kaya bilang mananampalataya, ano ang dapat nating response? Ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating pamumuhay kung ang karunungan pala ng Diyos ay ang pinakamataas na karunungan kaysa sa karunungan ng tao? And I have three truths na nais ko pong ipabatid sa inyo. Una is the stability of God's wisdom. Stability of God's wisdom, tingnan natin kung gaano bang katibay, kung gaano katatag, kung gaano kapermanente ang karunungan ng Diyos. At alam niyo po, yung karunungan ng Diyos, hindi siya kayang tibagin. Hindi siya kayang wasakin ng kahit sino ng tao and even ng demonyo. At ito po yung titingnan natin sa stability of God's wisdom in verses 19 to 20. Kung inyo pong titingnan at inyong babasahin, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? Kasi kung alam niyo po, yung wisdom ng Panginoon, nais itong wasakin ng kaaway. At yung wisdom ng Panginoon, nais pangunahan minsan ng tao. Pero wala miski sino man ang nagtagumpay na wasakin ito. Kaya nga kung titingnan natin sa verse na yan, ang tinutukoy lamang po dito na ang wisdom ng tao, the earthly wisdom, is unreliable. Hindi dapat panghawakan. Hindi dapat ito yung ating ipamuhay. Kundi dapat ang ipamuhay ng isang mananampalataya is godly wisdom. Kasi grabe yung stability niya. Hindi siya kayang wasakin ni naman. And I want to give you an example sa account po ni Noah. Sino po nakakilala dito kay Noah? Bukod sa akin. O, saan madami? So, si Noah, ano po ang kanyang ginawa? Arko. Tama po ba? Si Noah, inutusan siya ng Diyos na mag-build ng ark. Why? Dahil sinabi ng Diyos, napakasama na ng mga tao. Grabe na ang kasamaan sa mundo. Kaya wawasakin ko ang mundong ito. So, anong ginawa ni Noah? Sumunod siya sa Diyos. At the same time, tinawag din po siyang preacher of righteousness. Siyempre, ibinahagi niya ito sa iba. Tama po ba? Ibinahagi niya ito sa iba, at sabi niya, wawasakin ng Diyos ang mundo dahil grabe na ang kasamaan. Kaya gumagawa ako ng arko, for what? Para maligtas. Pero the wisdom of man, ano pong ginawa nila? May naniwala ba kay Noah? And that's the wisdom of man. Walang naniwala kay Noah. Anong gusto nila? No, sabi nga diba sa New Testament, ang pagbabalik ng Panginoon ay kaya ng ginagawa ng mga tao ng time ni Noah. Inom dito, inom doon, bisyo dito, pasaya dito. And that's the wisdom of man. Imbis na maniwala kay Noah. So what happens next? Nung winasak ng Diyos ang sanlibutan, sino lang ang makaligtas? Yung naniwala sa Diyos. Hindi lamang po yun. Even po in time of Moses, in God's wisdom, He chose Moses. Pinili niya si Moses para tulungan ang mga Israelite na makaalis doon sa Egypt. At kung titingnan natin, ang dami ng miracle na pinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Pero the wisdom of man, umiiral.
Ano yung wisdom of men? Sabi ng mga tauhan ni Pero, pag pinakawalan natin yung mga Israelita, walang gagawa para sa atin. So ano po nangyari hanggang sa huli? The worst things, binigay yung 10 plagues hanggang sa namatay yung lahat ng panganay. And they don't believe Moses. Ano lang naman ang gusto ng Panginoon that time? Let my people go. Pero the wisdom of man, the wisdom of Pharaoh na kanyang pinawiral, ginamit ng Diyos. Mas pinatigas ang puso na wag palayain ang mga Israelita. But the wisdom of God, hindi nila kayang tibagin ito. Anong nangyari? After the 10 plagues, pumayag na si Pharaoh. Tama po ba? Nung pumayag na si Pharaoh, lumabas na ang mga Israelitas. Pero the wisdom of men, nagpumilit pa rin sila. Anong kanilang ginawa? Hinabol ang mga Israelita. At anong nangyayari sa kanila? Lumubog doon sa karagatan. If you see the stability of God's wisdom, hindi kayang pantayan ng kahit na sinong tao. Kahit na anong ipilit mo, hindi mo kayang pangunahan ang karunungan ng Diyos. Even in the New Testament times, kasi po kung titingnan natin yung babaybayin natin yung istorya from the Old Testament times, that in Genesis chapter 3, may sinabi na ang Panginoon, na ang pangako ng Panginoon, na mayroong darating Messiah. So from that time, yung istorya niyan, kung inyong babaybayin, ito po ay istorya ng Diyos kung paano niya pinreserve at ipulfill yung kanyang pangako in the New Testament time. At marami, kung titingnan natin, maraming pangyayari na kung saan nais hadlangan ng kaaway gamit ang iba't ibang tao para lumabas ang Messiah. Pero kung titingnan natin, the book of the Gospel, kung titingnan natin sa kapanganakan pa lang ng Panginoong Jesucristo, grabe na yung pagsubok. But the wisdom of men, so nakalimutan ko po kung sino yung hari doon, si King Herod. Si King Herod that time, siya po yung nag-ahari that time, may pumunta na wise men. Hindi po siya 3, sinabi lang po doon, wise men. At sinabi niya sa hari, nasaan yung papanganak na hari? Naririnig niyo po yung istorya. Pero sabi ni King Herod, so nagbigay siya ng ano at nakipag-usap sa mga wise men. To make the long story short, sabi ni King Herod sa mga wise men, sige, hanapin niyo. At pag inyong nakita, sabihin niyo sa akin. At ako ay sasamba rin. Pero alam ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, alam niya yung nasa puso ni King Herod. Dahil ayaw niya na mapalitan doon sa trono bilang hari, sa kanyang wisdom, nais niyang ipapatay yung anak na yun, which is the Messiah. Pero by the wisdom of God, hindi pwedeng hindi mangyari yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Kaya gumawa siya ng paraan at kinausap niya ang mga wise man at sabi niya, huwag na kayong bumalik kay King Herod. At marami pa pong iba na kung saan doon yun po yung karunungan ng Diyos. Even the devil, even Satan, di ba si the devil? Anong ginawa ng devil? Nung ang Panginoong Jesucristo ay nag-fasting, ito ay tinimp niya ang Panginoong Jesucristo. For what? Para hindi maging karapat-dapat ang Panginoong Jesucristo na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Because the wisdom of God is Christ, hindi hahayaan ng Diyos na ang fulfillment na may panganak ang Panginoong Jesucristo at siya ay mamuhay ng may banal, na may kabanalan, hindi ito hinayaan ng Diyos.
dahil sa kanyang karunungan. At kung makikita natin kung gaano yung stability, kung gaano katatag, kung gaano kapermanente ng kanyang karunungan from the Old Testament times hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa darating panahon, hindi ito magbabago at hindi ito kayang arukin at wasakin ng sino man at ng anumang kaaway. Kaya kung sasabihin ko nga, kung wisdom of God ang pag-aaralan, napakalawak. Yung kay brother, kanina, pahaplaw lang yun eh. Kung titingnan natin yung wisdom niya in the creation, ang dami mo nang makikita. Especially yung pagkakasunod-sunod. Yung po yung pagkakasunod-sunod. Ang ganda, di ba? Kasi isipin mo, paano nga naman tutubo yung halaman kung wala pa ang lupa? Alam mo, unahin mo yung mga hayop, unahin mo yung mga isda. Saan pupunta ang isda kung wala pang dagat? And the wisdom of man, ito po ay kanyang binabaluktot. Kaya po lumabas ang evolution, mga Big Bang Theory, mga pagsabog. At alam ko naman na walang papayag dito na tayo lahat ay mga sanggol. Wala, hindi rin po napayag. So kung titingnan po natin, the wisdom of God, from time to time, hindi siya nagbabago, hindi siya kayang baluktutin, hindi siya kayang tibagin ng sino mang itatapat mo sa Kanya. Lalong-lalo na po, the wisdom of man. Kaya nga sabi po in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi po dito sa verse 18, wala pala dyan. Sabi po dito sa verse 18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So tayo sa ating mga nananampalataya, napakasarap magmanin ng karunungan ng Diyos. Pero doon po sa labas nito, sa mga hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, ito po ay kamangmangan para sa kanila. Kaya nga po kung titingnan natin, gaano mo kakilala ang Panginoon? Yung wisdom ba ng Panginoon ay nasa ating lahat? Kasi po bilang mananampalataya, it is the power of God. Kung una, tinignan natin kung gaano ba ito katatag, kung gaano ito kapermanente. Pangalawa, let's see the capability of God's wisdom. Una, the stability. Second is the capability of God's wisdom. Ano ba yung kayang gawin ng karunungan ng Diyos? At sabi nga, yung karunungan ng Diyos, it points out the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya the invisible God, makikita mo siya sa buhay ng Panginoong Jesucristo. At ngayon, ano ba yung kaya niyang gawin? The capability of God's wisdom, kung ating pong titingnan sa ating mga verses, in verse 21, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. So, ang capability of God's wisdom, kaya niyang magligtas ng mga makasalanan. Hindi po katulad ng earthly wisdom, kahit anong effort mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tama po ba? Well, kasi ang gawang mabuti ng isang tao is what? Marunong basahan lamang sa harapan ng Diyos. At kahit anong pera meron ka, kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, kahit anong matapos mo, napakagaling mong magturo, hindi ito kaya maging daan
para tayo makarating sa kalangitan. At yun po yung pinanghahawakan ng ibang tao. Yun po ang pinanghahawakan ng mga walang tunay na pananampalataya sa Diyos. Yung iba, may mga religion, ano po ang turo sa kanila? Maging miyembro ka lang dito sa amin. Makakarating ka na sa kalangitan. Siguro po maraming aeroplano yung member. So, nakakarating naman talaga. Pero hanggang alataap lang. Hindi doon sa kaharian ng Diyos. Marami din pong member, marami din pong denomination na kung saan ano po ang turo nila. Para maligtas ka, manampalataya ka sa Panginoon. And what? Gumawa ka ng mabubuting bagay. Hindi lang puro yun. Kung titingnan nga natin, may mga religion what? Ano pang ginagawa nila? Kaya sila sumisimba is para mabawasan ang so, kung titingnan natin, hindi rin makakapagligtas kasi mababawasan lang. Hindi mababayaran, hindi maaalis. No? At meron din pong religion na kaya sila maliligtas pag pinagdasal ang kaluluwa nila. Nakangiti yung iba, parang alam mo na yung tinutuloy ko. Pero may tanong ako sa bagay na yan. What if nagkulang yung dasal? Naku, hindi makakarating sa kalangitan. Paano naman pag sumobra? Lagpas naman. So kung titingnan natin, the effort of man cannot save people. Lalo na kung titingnan natin yung katayuan ng tao, na ipinakita, kung kayo po ay may mga Bible, buksan niyo po sa Romans chapter 1 verses 18 to 23. At tingnan niyo po sa mga verses na yan, may kakayanan ba ang tao na iligtas ang kanyang sarili? Sabi po dito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in righteousness. Verse 19, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. So isipin mo, sa creation pa lang, dapat may nakilala mo na may Diyos. E ano pa nang binigay niya yung kanyang bugtong na anak? Ang Panginoon Jesucristo. Hindi pa rin naniniwala ang mga tao, tama po ba? At ganun po yung wisdom of men. Sabi pa po dito sa verse 20, for since the creation, again, of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ito po kasi ang katotohanan. Because although they knew God, alam naman pala nila na may Diyos. Tama po ba? Alam nila na may Diyos. Yun nga lang ang problema, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds. Thank you po. Corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Ang wisdom of man, ito po ang kanilang ginagawa. By their own effort, their own goods, sa kanilang mga gawa, kaya nila sila ay maliligtas. Isipin niyo, pati si Maria naging Diyos. At sa kaisipan ng tao, ang dami pa nilang ginagawang Diyos at santo. Ano nga ba yung heart relic? Heart relic of... Nakalimutan ko po eh. Lalaki po yan. Pero kung titingnan nyo, sino? Yun, si Padre Pio. Heart relic of Padre Pio. Kanila din sinasamba. At alam niyo po, marami pa po silang Diyos-Diyosan na kung saan ay sinasamba.
Alam niyo po, meron akong black book dati na aking binasa. Alam niyo po na ang mga estudyante dati, pag sila ay magta-take ng board exam, meron din silang dapat pagdalanihan. Yung mga babae na hindi magbubuntis, meron din silang ibang Diyos na pagdadalaninan. At kung titingnan natin, those things are all wisdom of man. No? Ay, yung iba nga, pag namamatay, bumabait. Pag namamatay na, grabe, nag-donate na. Kasi akala nila, through those things, sila ay maliligtas. Diba? Diba? Masungit-sungit. Pero magtaka, bakit ang bait-bait? Yung pala, tumataas na yung stage. Stage ng cancer. At alam niya na malapit na siyang mamatay. Kaya siya ay bumabait na. And that's the wisdom of man. Eh kahit nga po mga drug addict, mga drug pusher, mga drug lord, nag-donate sila. Pero anong ginagawa nila? Sinisira nila ang buhay ng ibang tao. So kung titingnan po natin, the wisdom of man, hindi siya capable para isave ang isang tao. Kahit anong mabuting gawa, kahit sinong Diyos-Diyosa ng kanilang sambahin, sa ibang bansa nga, even animals kanilang sinasamba, even the sun kanilang sinasamba, because they think yun yung mga bagay na kung saan ay makakapagligtas sa kanila. Pero kung titingnan natin dito sa ating pag-aaral, God's wisdom is capable to save sinners. At wala na pong iba. Kaya nga ang tanong doon kanina, di ba? Nasaan yung mga scribe? Nasaan yung mga wise? Kaya ba nila kayong iligtas? Nasaan yung mga debater? Kaya ba nila kayong bigyan ng kaligtasan? Kaya alam niyo po, si Nicodemus, sino po nakakilala kay Nicodemus? Si Nicodemus, siya po ay respected teacher that time. At isang gabi, pumunta siya. Ito po ay nasa John chapter 3, I think. Dami ko alam na istorya, no? Siya po ay pumunta kay Jesus Christ ng gabi. At sinabi niya sa Panginoon, alam ko na ikaw ay isang mangingaral na nagmula sa Diyos. Dahil sa iyong mga ginagawa. Pero sumunod ang verse, sumagot ang Panginoon. Wala namang tanong si Nicodemus. Sumagot ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, ito lang ang masasabi ko. Walang nakakapunta sa kaharian ng Diyos hanggat hindi siya nabibigyan ng bagong kapanganakan. Kamo, naguluhan si Nicodemus. Sabi niya, paano po yung sinasabi niyang bagong kapanganakan? Hindi naman na pwede ang isang matanda ay bumalik sa kanyang sinapunan at iligang muli. Pero alam niyo po, si Nicodemus, alam niya na ang tinutukoy ng Panginoon ay spiritual na kapanganakan. Pero sinakyan niya lang yung tanong ng Panginoon Jesucristo, why? Dahil ang hirap tanggapin kay Nicodemus na siya ay isang tagapagturo, sinusunod yung batas. Sinusunod yung law of Moses. Tapos sasabihin ng Panginoon Jesucristo, kailangan ko muna na mag-born again bago ako makarating sa kaharian. Which is napaka-imposible saan? Napaka-imposible sa isang tao na gawin ang bagay na yun. Huh? So kung titingnan natin, that the wisdom of God is Christ alone. Kaya ang Panginoon Jesucristo lang ang tunay na makakapagbigay ng kaligtasan. And not the wisdom of God. Kaya praise be to God because by His grace, He
His wisdom is capable to save a sinner like us. Kaya nga in Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Because of the grace of God. The wisdom of God, He gives us grace and helps us to believe. Kasi ang isang taong patay pananampalataya, wala siyang kakayanan tanggapin ang patungkol sa Diyos. But because of His grace, He gives us the gift of salvation. His wisdom, the Lord Jesus Christ. Kaya kung titingnan po natin pagdating sa verse 22 ng ating verse, sabi po dyan, for the Jews demand sign and Greeks seek wisdom. Kasi yun naman talaga ang totoo. Mga Hudyo, hinahanap ng sign that the Lord Jesus Christ is the Messiah. Kasi sa puso nila, ang Messiah na darating ay hari. Pero ang ginamit ng Panginoon, ipinanganak sa sabsaban at hindi hari. So kung titingnan natin the wisdom of God, talagang winasak niya yung karunungan ng mga tao. Walang kapag-apag-asa. But praise be to God, kasi kung titingnan natin yung mga Hudyo, give me a sign na ikaw ang Messiah. Hello, ang daming ginawa ni Jesus Christ. Ang daming ginawa ng Panginoon Jesucristo. Yung bulag, yung pilay, yung mga may sakit, yung patay, binuhay. Tapos sasabihin ng sign pa, sign. Eh, what man, nung nabuhay, nagmuli ang Panginoon Jesucristo. It's a sign that He is the Messiah. But because of the foolishness of man, the blindness of the Jews that time, na nag-aaral pa sila ng salita ng Diyos from the Old Testament, ano ang gusto nila? What they want, maligtas sila through their own effort. Ang alam nila, maliligtas sila dahil ginagawa nila ang tama. Pero hindi pala tama sa harapan ng Panginoon. And that's the capability of God's wisdom. He can save us. At wala na pong iba. Kung tutuloy pa po natin yung mga verse, for Jews demand signs and Greeks seek wisdom, pero sabi ni Apostle Paul, but we preach Christ crucified. Because that's the wisdom and the power of God, the Lord Jesus Christ, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi dito, in verse 23, but we preach Christ crucified as stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Kasi iba po ang kanilang kaisipan. Iba ang kanilang tinitindigan. But praise God, iba po sa atin. Na tayong alam natin ang katotohanan, we know that it is the power of God to save us. Pero kung meron po kayong alam na ibang daan patungo sa kalangitan, i-share niyo po sa akin. At titingnan natin kung tama ang daan na inyong nakita. Amen po ba? So, the capability of God's wisdom, it can save sinners. Number 3, matatapos na. So, pwede na pong gumising yung lahat. Nasa last point na po tayo. The purpose of God's wisdom. Ano ba yung layunin? Ano ba yung, bago natin dito, mayroon din pala doon. The purpose of God's wisdom.
At kasi tinanong ko yun po si Brother Ira, ilang minutes ba? Sabi ni Brother Ira, 45 minutes, Pastor, to 1 day. Hindi, to 1 hour. Kaya sabi ko, sige, minsan lang naman ako pumunta dyan. At I think maaga pa po, no? May 1 oras pa ako. So ngayon po, tingnan po ano ba yung purpose of God's wisdom. Ano ba yung purpose? Bakit ba dumating ang Panginoon Jesucristo dito sa krus ng Calvary? Ay, dito sa sanlibutan. Siya ay nabuhay, namatay sa krus, inilibing, at muling nabuhay. What is the purpose of God? At alam niyo po, the primary purpose, wala na pong iba. Alam niyo po kung ano? Yung sasabihin niyo, Pastor, para iligtas ang makasalanan. No? The primary purpose of God's wisdom ay makikita po natin in verse 29. Sabi po dito, so that no human being might boast in the presence of God. And in verse 31, so as it is written, let the one who boasts in the Lord. Kasi kung tayong mga tao, kaya mong iligtas ang inyong sarili, ay pwede kang magmalaki. No? At kung kaya mong iligtas ang inyong sarili, baka isasama mo pa yung asawa mo, yung anak mo, at kung sino-sino pang mga kaibigan mo, at kamag-anak mo. Pero dahil kung titingnan natin, walang kakayanan ng tao, hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos. Ang pwede mo lang ipagmalaki ay ang Diyos. Tama po ba? So the primary purpose of God's wisdom is what? For His glory alone. So si Brother Makiata, si Brother Ira yata, nagsabi, parang ang selfish naman ng Diyos. Pag sinabing, ay kaya pala ganito siya, kasi para bigyan siya ng kapurihan para sa sarili niya lamang. Hindi ko pa alam kung tama yung term ko. So, pero kung titingnan natin, parang selfish naman talaga, no? Kasi binigay niya yung wisdom ng Panginoon, binigay niya ang Panginoon Jesucristo para lang din sa glory niya. Para lang din sambahin siya. Para lang din paglingkuran siya. Sige po, taas ang kamay dito. Sino po ang karapat-dapat na sambahin? Wala, diba? Talagang siya lang. At hindi po selfishness ang tawag doon. Tawag po doon sa Diyos na kung saan nais niya is to worship Him, nais niya is to glorify Him, to exalt His name, tawag po doon is self-centeredness. Dahil siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng bagay na yun. Amen po ba? Kaya kamusta po yung ating pag-worship sa Kanya? Kamusta yung pag-glorify natin sa Kanya? Kamusta yung pag-acknowledge natin sa karunungan niya? Kamusta yung pagtitiwala natin sa Kanya? Kamusta ang buhay natin bilang isang mananampalataya? Eh kung yung karunungan niya pala is the highest form of wisdom. Do you acknowledge this? Do you acknowledge that godly wisdom? Do you apply that godly wisdom in our life? Kasi po kung hindi, nakakalungkot isipin na minamaliit nyo ang karunungan ng Diyos. And the primary purpose of wisdom of God that produces salvation is that He be glorified. E mag-glorify ba ang Panginoon kung yung mga tao na Kanyang iniligtas ay namumuhay pa rin sa kasalanan at katulad ng iba?
Ayan, yung pala ang anak ng Diyos, manginginom, maninigarilyo, nagsasabu, nagdagrugs, nagtutugi, at kung ano-ano pa ang bisyo. Ay, ganyan pala ang anak ng Diyos. Walang pinagkaiba sa amin. Nag-glorify ba yung buhay na Diyos kung ganun din ang buhay ng mga mananampalataya? Alam niyo po, hindi nakikita. Ang Diyos sa buhay ng isang tao na kung saan ay katulad lang din ng pamumuhay ng iba. Kaya yung pagbibigay ng Diyos sa atin is for God's glory. He gives us the wisdom of God for God's glory. At meron din po siyang purpose na kung saan pinagkaloob niya sa atin para siya ay ating purihin, sambahin at itaas. May mga bagay na kung saan ay pinagkaloob sa atin. At makikita po yan in verse 30. Na kung tayo ay na kay Kristo na, ito po yung ating mga natanggap. In verse 30, and because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom of God, righteousness, and sanctification, and redemption. So, kung titingnan po natin, balikan natin yung verse, but of Him, you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. So, may apat na bagay. Ito yung makikita. Unang-una na po, is the wisdom of God. So, nananampalataya, in-impart niya sa atin yung godly wisdom. In-impart niya sa atin yung karunungan ng Diyos. Kaya sabi ko nga po, kamusta yung karunungan ng Diyos sa ating mga pamumuhay? And the wisdom of God na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay may dalawang aspeto. Una is instantly, pangalawa is progressive. Pag sinabi pong instant, nakilala mo ang Diyos. Sino po dito ang nakakilala sa Diyos? Kakaunti. Yung iba parang siguro masasakit lang yung braso, hindi makataas ang kamay. So yung nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. And that's godly wisdom. Kasi po sabi ko nga, kung karunungan lang ng tao, hindi kaya niyang kilalanin ng Diyos. Yes, we know there is God. Pero hindi siya nananampalataya sa Diyos. Iba po kasi yung naniniwala sa nananampalataya. Ang naniniwala, yes, may Diyos. Okay. Pero yung nananampalataya, oh, there is God. Natatakot ako sa Kanya. Nananampalataya ako sa Kanya, kaya susunod ako sa Kanya. Yun ang nananampalataya sa naniniwala. No? Parang yan, yung pagkakaupo nyo, naniniwala kayo ng upuan. Pero minsan hindi nyo ginagamit, katulad ng upuan sa unahan. Di ba? So, ang pananampalataya, naniniwala ka, ngayong upuan, kaya ka. Tama po ba? Naniniwala ka na kaya ka ng upuan, kaya naupo ka. Kaya binigay mo pa yung buong bigat mo, nakadikwato ka pa. Ganun ang pananampalataya. When you know God, kaya kang iligtas ng Diyos sa kapahamakan, kaya ibibigay mo, susuko mo yung buhay mo sa Kanya. Yun ang nananampalataya at hindi naniniwala ka lang. So that's instantly, if God, tawag dito, quicken us, give us godly wisdom instantly, we believe in the Lord Jesus Christ. We believe in the gospel. No? Kaya kung titingnan niyo po in Jeremiah 24 verse 7, ganda po ng
pagkakasabi dyan ng Panginoon, kung hindi ito gawin ng Panginoon, wala din pong maliligtas. No? Sabi dito ng Panginoon, then I will give them a heart to know me. Sabi ng Diyos, bibigyan ko sila ng puso. Bagong puso para ano? Makilala ako. At the same time, but I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart. Kasi kung wisdom lang ng tao, wala tayong kakayanan na kilalanin ang Diyos. Unless He gives us a new heart. Ano na po ibig sabihin? Operahan ka pa, papalitan yung puso mo. Kung dito po yung tinatawag na regeneration, para makilala mo ang Diyos. And that's a godly wisdom of God, which is instantly. At meron din po ang progressively. Progressive na kung saan may pananampalataya ka na sa Panginoon, at habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, mas nakikilala mo pa kung sino siya. Mas lumalago ang pananampalataya natin sa Kanya kung tayo po ay magpapasakop sa Espiritu na pinagkaloob niya. Kasi po kung hindi po tayo magpapasakop sa banal na Espiritu sa ating araw-araw na pamumuhay at tayo magpapasakop sa ating mga sariling kagustuhan, ang magagawa lamang po ng isang tao ay kasalanan. Kaya in our everyday life, dapat po tayong mga mananampalataya, we must always dependent sa banal na Espiritu at magpasakop sa pagkilos niya sa atin. Kaya nga po si Apostle Paul in Ephesians chapter 1 verse 17, kung kayo po ay may mga Bible, siya na po hindi ako nakagawa ng PowerPoint. Kasi po hindi ko po alam na kailangan mo po. So hindi ko po natanong din kay Brother Ira about din sa PowerPoint. So verse 17, ito po ay panalangin ni Apostle Paul sa mga mananampalataya para sa mga taga-Efeso. Verse 17, but the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So the Holy Spirit is in us. The problem is, hindi tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu na nasa sa atin. At pag tayo ay patuloy na nagpapasakop sa Kanya, mas nakikita natin, mas nakikilala natin kung sino ang Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. In the wisdom of God, progressively, tayo ay lalong lumalago. Kaya nga sabi sa verse 18, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Sipin mo yung godly wisdom, tuturuan ka patungkol sa Kanya, at hindi lamang yun, upang tayong mga mananampalataya, we are looking forward sa ating mga makakamit. At ito po ay ang kaharian ng Diyos. Ganyan po yung progress. Kaya nga sa hirap ng buhay ngayon, ang mga mananampalataya hindi dapat malungkot. Na kahit 500 lang para sa Noche Buena, dapat tayo ay ngumiti na. Dahil ang contentment ng isang tao is what? Ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Dahil alam din natin, because of His godly wisdom na nag-impart sa atin, alam natin na yung hirap dito sa mundo talagang mangyayari. At meron pa ang nasusulat na yung sweldo ng isang tao ay hindi na magkakasya para sa isang araw nilang pagkain. At mangyayari na po ang bagay na yan. Tama po ba? At magpasalamat tayo sa Panginoon. Why?
Because we know na papalapit na ang pagdating ng Panginoon. At masasabi natin na sa atin ang huling halakhak. Ano po? So, kung titingnan natin, napakasarap po ang isipin. Because of that godly wisdom na pinagkaloob ng Diyos sa atin, we know at alam natin na ang mga bagay na ito ay mangyayari. Tama po ba? Even nga yung kamatayan, alam natin na mamamatay ang isang tao. Hindi mo nga lang alam kung kailan. But alam natin na talagang may kamatayan. At kung ang kamatayan ay sasapitin ng isang taong mananampalataya, it's congratulations, di ba? Kasi kasama na niya ang ating Creator. Pero tayong nabubuhay pa, talagang condolence. Kasi may problema pa. Amen po ba? But praise God, because of His godly wisdom, lahat ng nangyayari sa atin dito sa mundo, problema man yan, sakit man yan, ano man ang ating pinagdadaanan, ito po ay hawak ng Panginoon. What we need to do is to trust and obey. Pangalawa, hindi lamang po godly wisdom, even God's righteousness ay ating din pong na-receive. At hindi po ito righteousness ng isang tao because in us, wala naman talagang katuwiran. Lahat po ay kabuktutan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 3, di ba? There is no righteous, no not one. There is no good, no not one. Kaya, ang isang mananampalataya, he received God's righteousness. Kaya nga sabi ng ibang mga manunulat, ibang nagtuturo, doon sa cross, nagkaroon po ng double imputation if you receive Him as your Lord and Savior. Double imputation, yung kasalanan ng isang taong makasalanan na siya ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung kasalanan niya, dala ng Panginoong Jesucristo. At yung righteousness ng Panginoong Jesucristo ay pinagkaloob naman doon sa taong nanampalataya sa Kanya. And that's how we receive the righteousness of God. It is the righteousness of His Son. He shares His Son's righteousness with us. Kaya nga sabi sa Romans chapter 4 verse 5, to the one who does not work, but believes in Him, who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness. Kaya ang sarap pang isipin. Hindi lamang godly wisdom, even God's righteousness ay at sa nakikita sa ating lahat. So, mukhang natatagal na po ako. Pangatlo, third, believers receive God's sanctification. Makikita rin po natin yan doon sa verse natin binabasa. In verse 30, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom of God, and righteousness, and sanctification. No? So, sanctification means we are set apart, made holy. No? Na kung saan dineclare ng Panginoon, lahat ng nanampalataya sa Panginoon Jesucristo, sila po ay set apart. They are holy. Grabe, no? Tayo pala ay banal sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa sarili nating gawa, but because of the Lord Jesus Christ. Siya yung nakikita sa atin. At alam niyo mga kapatid, nakakalungkot, ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo ang nakikita sa atin, pero yung mga tao na nakapaligid sa atin, hindi man lang nakikita yung Panginoong Jesucristo. Kaya nakakalungkot. No? Nung makasalanan ka pa, hindi ka pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, sa dakilang tsismosa. Abay, nung nakakilala ka na, what? Tsismosa pa rin. Okay man. Wala po kang kilala dito. Ayaw niyo po kong chismis. Pero yun po ang totoo. Tama po ba? Pero sabi dito, we receive sanctification.
We are set apart. We made holy. At alam natin na ang Diyos galit sa kasalanan. Amen po ba? Pero nakakalungkot. Amen tayo ng amen. Ano ang ginagawa natin? Kasalanan pa rin? Dati kang nanginginom, dati kang naninigarilyo, dati kang sugalero, dati kang may bisyo. Nung nakakilala ka sa Panginoon, He gives us sanctification. We are set apart. God declares us holy. So bilang mananampalataya, nakikita sa inyo ang Panginoon Kristo, nawa, and I pray na bilang mananampalataya, makita rin sa atin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? And fourth, believers receive God's redemption. At ito na po ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa ating lahat. Dahil nakita pa rin po natin doon sa verse na binasa natin, wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. At ito po ang masarap sa redemption. Sabi ko nga, only the wisdom of God can save us because it is the Lord Jesus Christ. And it will be given to us. To redeem means to buy back. At tayo po ay tinubos sa ating mga kasalanan, hindi ng pera, hindi ng yaman. Sabi nga sa Ephesians, or sa 1 Peter verses 1:18 to 19, we are not redeemed with perishable things like silver or gold, but what? But with precious blood. And it is the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya mga ang bagay na ito sa karunungan ng Panginoon, sa kanyang attributes that He is wise at siya yung may highest wisdom. Kaya rin tayo ay naligtas. We must surrender our life to Him at patuloy na magpagamit sa Kanya. Amen po ba? So, in the last verse, we will see that although in Christ we have received God's wisdom, righteousness, sanctification, and redemption, wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Tama po ba? Dahil yung kaligtasan, yung godly wisdom, yung ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, because of the wisdom of God, hindi naman natin deserve yun. Wala miski isang tao na deserve na maligtas dahil sa ating nature. Walang nakita ang Diyos sa atin. Hindi niya nakita na ikaw ay magaling. Hindi niya nakita na ikaw ay magaling kumanta, magaling tumugtog ng gitara, magaling sa lahat ng bagay, magaling magturo. Hindi nakita ng Diyos ang bagay na yan, kaya kanya niligtas. But by of His own wisdom. Kaya bilang mananampalataya, sabi ni Paul, let him who boasts, boast in the Lord. Siya yung itaas natin. Siya ang purihin natin. Siya yung ating sambahin. At wala na pong iba. Kaya my challenge to you this morning is this. Ang ating first priority ay ang ating Panginoon. Give them the highest worship. Sabi niya kanina, lahat ng ating gagawin is our worship to the Lord. Kaya sa ating gagawin, paggising mo pa lang sa umaga, mag-isip ka na, ito ba ay kapuri-puri sa Diyos? Na kung saan ay grabe ang karunungan? Paggising mo pa lang, minsan nagsiselfie na, di ba? Minsan, pag-gising mo pa lang, galit ka na.
Kasi ginising ka. Minsan, di ba? Minsan, pagising mo talagang galit ka na kasi ginising ka. Ayun pala kasi, kanina pa, putok na yung araw, hindi ka pa nagigising. Pero, what I point is this. If God is wisest, kung siya yung may pinakamataas na karunungan, at yung kanyang pinakamataas na karunungan ay ginamit niya to save us, it is the Lord Jesus Christ. Ano ba ang dapat natin gawin? Paano ba tayo dapat mamuhay? Hindi ba di ba sabi nito? Whatever you do it for the glory of God. So, bago ka magsalita, bago ka kumilos, bago mo gawin ang bagay na ito, bago mo gawin yung decision mo, think about it if it can give glory to God. Amen po ba? And that's my challenge for you this morning. Because He is worthy for our praises, for our worship, and even our life. Let's pray. Ang naming Diyos, dakila sa lahat, salamat po muli sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang bagay na ito, ang aming mga natutunan, at ipamuhay namin, Lord, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga tagapakinig, na ito po ay maging hamon sa kanila. At mas umigting ang kanila pong pagkakakilala sa inyo, at mas umigting ang kanila pong pag-worship, at kanila pong pagsamba sa inyo. Kaya muli, O Lord, lahat ng ito ay pinapabaya ko sa inyo at tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po muli sa ating lahat. Good morning!